Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Marcos POV. Everyone, meeting adjourned. Pagtatapos ko sa board meeting namin, isa-isang naglabasan ng mga kasosyo ko sa negosyo habang ako'y nagliligpit sa mga gamit na ginamit ko sa meeting. Bro, alam mo na ba ang balita? Sabi ni James habang nagliligpit din ng gamit niya. Anong balita? Nagtataka kong tanong sa kanya. Hindi mo alam? Iba na raw ang CEO ng Lori Corporation. May nagmana na daw nito dahil nagkasakit ang dating CEO. Sabi niya. Ang galing talaga nitong mangalap ng balita. Daig pa ang mga chismosa sa kanto. So ano naman ngayon? Walang pakialam kong sabi. Ano ba bro? Ang ganda daw ng bagong CEO. Sabi nila, yun na lang kaya asawahin mo. Natatawa niyang sabi. Nakita mo na ba ang mukha ng sinasabi nilang CEO? Tanong ko sa kanya habang palabas sa meeting room habang siya sumusunod sa akin. Wala pa. Sabi niya sabay kamot sa buhok niya. Wala pa naman pala At kahit sino yung CEO na yan, hindi ko papalitan ng asawa ko. Uy, abno. Sabi ko sabay pukpok sa ulo niya. Good morning, Sir Riverstone and Sir James. Pati ng mga empleyadong nadadaanan namin. Tinanguan ko lang sila at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa opisina. Sabi ko na Pero alam mo bro, sinearch ko yung bagong CEO. Walang impormasyong lumabas. Nagtataka nga si Krisa kung bakit walang lumalabas kahit isang info. Sabi niya. Bahala ka dyan, wala akong pakialam. Sabi ko sabay bukas ng pinto, papasok sa opisina ko. Sige bro, alis muna ako, magpapasama daw si Krisa sa mall May bibilhin? Paalam niya sabay alis. Pagkapasok ko sa opisina, umupo agad ako sa sofa na nasa loob. Hays, kamusta na kaya siya ngayon? Lagi na lang ganito. Lagi ko siyang naiisip. Daniela's POV. Ma'am, mabutit nandito na kayo. Si Ma'am Lori kasi naatake ng sakit niya. Kailangan na po natin siyang dalhin sa ospital. Natatakot na sabi niya. Hindi ko namalayan na bitawan ko na pala ang bag ko at tumakbo papunta sa kwarto ni Mamita habang tumutulong luha sa mata ko. Mamita! Sigaw ko habang papasok sa kwarto niya. Iha, Daniela? Walang lakas niyang sabi habang namimilipit sa sakit. Mamita, huwag muna kayo magsalita. Dadalhin ko kayo sa ospital? Natataranta kong sabi. Iha, wag na. Wag mo na akong dalhin sa ospital. Hindi ko na kaya. Nahihirapan niyang sabi. Tumutulo ang luha ko, sabay umiiling. No, Mamita. I will bring you to the hospital no matter what happened. Manang, tumawag na ba kayo ng ambulansya? Yes, ma'am, papunta. Ma'am, nandiyan na po ang ambulansya. Papasok na po ang mga nurse. Singit na Jocelyn habang tumatakbo papasok. Mama, what happened here? Tanong ng anak ko na halatang bagong gising. Baby, listen to mama, okay? Just go back to your room kasi kailangan naming dalhin ang Lala mo sa ospital. Lumingali nga siya sa paligid. Why? What happened to Lala, mama? Is she sick? Hays, paano ko ba ito sasabihin sa kanya? Later, I will tell you what happened, okay? Just go back to your room. Jocelyn, can you accompany baby Hezzy papunta sa kwarto niya? Yes, ma'am. She answers politely. Palabas na si Mamita sa kwarto niya, kaya sumunod na rin ako palabas. Pagkasakay ni Mamita sa ambulance, napagdesisyonan ko na doon na rin sumakay. Minutes pass, nakarating na rin kami sa ospital. Everyone is busy. Nurse Nina, check the vital signs. Sabi ng doktor habang sinusuot ang kanyang lab gown. Bring the patient to the room. Sabi niya sa mga lalaking nurse habang busy sila at nandito ako sa upuan, malalim ang iniisip. Lord, buhayin mo pa po si Mamita. I cannot lose her. Not now. Honey! Daniela! Honey, anong nangyari kay Ma'am Lori? Tanong niya. Inatake ng sakit niya. Pagkarating ko sa mansyon kanina, ang ingay ng katulong. Hindi ko alam kung bakit. Doon ko lang nalaman nung tinanong ko si Jocelyn. Hindi pa nga sana magpapadala dito si Mamita. Buti na lang napilit ko. Hindi ko na malayan. Tumutulo na pala ang luha ko habang nagsasalita. Shhh! Tama na yan, iha. Kagaling ang Mamita mo. Pang-aalo ni Tita Gina sa akin. I can't lose her, tita. I can't lose you all. Kayo na lang ang meron ako.
Umiiyak pa rin ako habang sinasabi yon. Tahan na anak. Honey, umuwi ka na lang muna kaya. Puntahan mong anak mo at baka hinahanap ka na nun. Kami nang bahala dito tas magbihis ka na rin dahil naka-office attire ka pa eh. Suhestyon na Jeric. Dito lang muna ako, sagot ko sa kanya. Daniela, kami na nga munang bahala dito. Bumalik ka na lang mamaya, kundi bukas ng maaga. Huwag ka munang pumasok sa opisina bukas. Ako nang bahalang magsabi sa sekretary mo. Sige, tawagan niyo ako kung anong problema dito at kung kamusta na si Mamita. Sabi ko sabay tayo. Ihahatid na kita sa labas, sabi ni bakla. Pagkarating sa bahay, dumiretso na ako sa kwarto. Naabutan ko ang anak kong naglalaro ng mga laruan niya sa baba ng kama. Baby, come, hug your mama. Malambing kong sabi sa kanya. Mama! Sabay yakap sa akin. How was Lala, mama? Is she okay now? I don't know, baby. Malungkot kong sabi. Sana maging okay na siya, mama, kasi ayokong makitang malungkot ka eh. Ang sweet naman ng baby ko. Mama, ang baho mo na. Maligo ka kaya muna. Ay, my baby is so adorable. Okay, maliligo na si mama ha. Go keep your toys and go to sleep. Dapat pagbalik ko, tulog ka na ha. Okay, mama. Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. Pagkatapos maligo, naabutan kong natutulog na ang anak ko. Hinalikan ko siya sa pisngi at humiga sa tabi niya. Matutulog na sana ako nang narinig ko ang ringtone ng cellphone ko. From Jeric. Honey, wala na siya. Wala na si Mamita. Receive 10:34 p.m. No, this is not happening. Hindi ako makapaniwala. Para kong binagsaka ng mabigat na bagay habang tumutulo ang luha ko. Daniela's POV. Ilang taon na ba ang lumipas simula nung nawala na siya? Mahigit 2 taon na siguro. Ang bilis ng panahon, no? Parang kahapon lang tinatrain pa niya ako paano patakbahin ng kumpanya. Ngayon, wala na siya. We continued our life without her. Palagi na lang bang ganito? Palagi na lang ba akong iniiwan ng mga taong mahal ko? Ang sakit lang isipin na hindi ko siya matagal na kasama. Pero wala na siya. Nagsikap ako sa kumpanya. I tried everything sa abot ng makakaya ko na pangalagaan ng kumpanya dahil yon ang bilin sa akin ni Mamita. Last year, tumaas ang sales ng Lori Corporation and the board of members are very proud of me. I know sinong mas naging proud sa akin, yon ay si Mamita. I've been to many places doing business stuffs. Nakakainis lang kasi para akong walang freedom. I cannot move easily kasi ayokong malaman nilang itsura ko. Alam niyo kung bakit? Kasi natatakot pa rin ako. Natatakot na baka mahanap nila ako. Ang tahimik na ng mansyon ni Mamita dahil kami na lang ng anak ko at mga katulong. Si Jeric at sila tita at tito minsan na lang nakakabisita sa mansyon kasi busy sila sa business at trabaho niya sa Lori Corporation. Pero okay lang dahil hindi nila nalilimutan na kamustahin kami. Malaki na rin si Hezi, nag-aaral sa prestigious school. He is grade 1 now. Pinili kong pumasok siya sa mamahaling paaralan para safe and secured kasi baka bigla na lang magpakita ang ama niya. Pero ba't ba ako natatakot? Hindi naman nila alam ah. Magandang hapon po, Ma'am Dan. Bati sa akin ang isa sa mga katulong. Nasundo na ba si Hezi sa school, Manang? Tanong ko dito. Opo ma'am. Nandun po sa likod naglalaro ng remote control na laruan niya. Magalang niyang sagot. Pakisabi nandito na ako. Tapos sabihin mo sa ibang katulong na maghanda ng merienda? Sige po, ma'am. Sagot niya at saka umalis. Aakit na muna ako para magbihis. Paakit na ako nang marinig ko ang boses ng anak ko. Mommy! Sigaw ni Hezi. Stop running baby, baka matapa ka. Alala kong sabi sa kanya. Ngunit patuloy pa rin siyang tumatakbo kaya bumaba na lang ako sa hagdan. Baka mahulog pa siya kung aakit pa siyang tumatakbo. Pagkarating niya sa akin, niyakap ko siya na mahigpit. Tsaka kumalas dahil hindi daw siya makahinga. Alam mo, Mom, I got 3 stars today. Look! Sabi niya sabay pakita sa kamay niyang may tatak na 3 star. Oh really? My baby is very smart. Then, what do you want to have? Masaya kong tanong. I don't need anything, Mom, because I have everything. You and my toys. Masayang sabi. Sweet naman ang baby ko. Kinurot ko ang cheeks niya at hinalikan. I am glad kasi sa mura niyang edad, alam niya nang mag-isip ng kung ano ang tama. I love my son that I cannot afford to lose him. He is my life.
Okay lang kahit lahat ng meron ako ngayon kunin, basta't wag lang ang anak ko dahil siya lang ang meron ako na hindi ko kayang ipamigay. Kung darating man ang panahon na magkikita sila ng ama niya, hindi ko ipagkakait sa kanya na makasama ito dahil may karapatan siya na makasamang ana niya, but not to the extent na parang kukunin niya na ang anak ko. Magkamatayan na wag lang niyang kukunin sa piling ko ang anak ko dahil hindi ko kaya. Sounds selfish, isn't it? Pero yun talaga eh. Dapat niyang pagsisihan lahat ng ginawa niyang pagtataboy sa akin, pati na rin ang mga magulang ko. Nai-imagine ko pala ang ginawa nila sa akin noon, parang tinutusok-tusok ang puso ko ng maraming karayom. Alam ko sa sarili ko, darating talaga ang araw na kinatatakutan ko. Yun ay ang pagkikita naming lahat. Honestly, hindi pa ako handa. Hindi pa handang harapin ang mga taong nagdulot ng masakit na karanasan sa akin. Nagdulot ng masamang alaala sa akin. Mom? Yes, baby. What are you thinking? Nagtataka niyang tanong. Nothing, baby. Come on. Go to the pool. Yaya prepared us a merienda. Do you want to have snacks with mommy? Yes po. Okay, go there first. I will just change my clothes because mommy is dirty na. Okay, mom. Make it fast. Sabi niya sabay alis. Ako naman umakit na sa hagdan habang nag-iisip ng kung anong magandang regalo para sa anak ko. Minsan na lang kasi kaming dalawang nagbabonding dahil busy ako sa work. Maybe we will go shopping? Na hindi yun papayag dahil boring daw. Nakakatawa talaga minsan ng anak ko dahil siya lang yatang bata na ayaw mag-shopping. Kadalasan sa mga bata ngayon gusto laging nasa mall, maglalaro sa arcade, bibili ng mga laruan at iba pa. Pagkatapos kong magbihis, bumaba na agad ako. Baka nabagot na yung anak ko kakahintay sa akin. Ayaw pa naman nung maghintay ng matagal. Ang baba ng pasensya, mana talaga sa ama niya. Ano ba naman yan? Nasama na naman sa usapan ng ama niya. Kring! Yes? Sagot ko sa tawag habang patuloy na bumababa ng hagdan. Hello ma'am. Ano po ma'am, may pumunta po dito kanina. Gusto daw po kanyang makausap, naka-business attire po. Baka tungkol po sa business ang sadya niya. Tapos, anong sabi mo? Sinabihan ko pong wala ka dahil maaga kang umuwi ngayon. Anong sabi niya? Sabi niya wag na lang daw po, sa sunod na lang daw po kanya kakausapin. Sino kaya yon? Nagpakilala ba? Taka kong tanong. James po pangalan niya eh, pero di ko alam kung anong apelido, pangalan lang pong sinabi niya. Oh my God! Sabi ko sa sarili habang hawak-hawak ang bibig. Posible kayang malaman nila na ako ang bagong CEO ng Lori Corporation? Pero baka ibang James ang pumunta kanina sa company. Huwag naman sana, hindi pa ako handa. Hello, ma'am? Yes. Tatawag na lang ako sa'yo mamaya. Sabi ko sabay patay sa tawag. No, what should I do? Kung tamang ang hinala ko. Ma'am Dan, tinatawag ka na po ni Hezi. Sabi ni Jocelyn. Sige, pakisabi, pupunta na ako. Natulala pa ako ng mga 3 minuto, tsaka nagpatuloy sa paglalakad papunta sa pool. Marcos POV. James calling. Yes, bro? Bungad ko sa tawag niya. Bakit kaya to napatawag? Ano na naman kaya ang balita nitong mokong na to? Bro, pumunta ako kahapon sa Lori Corporation, tapos ang malas lang bro, wala yung CEO. Maaga daw umuwi, tapos ang secretary lang yung nakausap ko. Sinabihan ko na lang na babalik ako sa susunod, sabi niya. Naku naman, kailan ka babalik dun? Tanong ko. Ewan, kaya lang parang di na talaga ako babalik dun eh. Ang layo, tas feeling ko rin ayokong kausapin ng CEO. Bakit bro? Makikipag-partner ka sa kanila sa negosyo? Tanong ko sa kanya. Yun sanang sadya ko kaya lang wala daw eh. Siguro wag na lang. Madami pa naman dyan gustong makapartner ako sa negosyo. Sige bro, ibababa ko na tong tawag. Magmamaneho pa ako ng sasakyan pa uwi sa bahay eh. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Layo pa naman dito. Pagtatapos niya ng usapan namin. Sige bro, mag-ingat ka. Ako sabay patay ng tawag. 6 na taon nang nakakalipas, simula nang mangyaring masalimuot sa buhay ko. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Nangungulila pa rin sa presensya at pagmamahal ng asawa ko. I have all the power to find her, pero bakit di magawang mahanap ng mga tauhan ko kung nasan man siya ngayon? Ganun ba siya galing magtago? Kasalanan ko to eh. Kung di lang ako naging gago, nakasama ko pa sana siya ngayon. Siguro may anak na kami ngayon. Inayos ko ang buhay ko. Di na ako masyadong umiinom. Natutulog na ako eksakto sa oras.
kumakain ng ayos nang sa ganon, pag bumalik ang asawa ko, malakas ako. Oo, alam ko, magkikita na kami at gagawin kong lahat. Magsama lang kami ulit. Kahit anong paghirap ang pagdadaanan ko, mabait ka lang siya sa amin, gagawin ko. Ganon ko siya kamahal, na hindi ko na kayang hindi siya mapasakin muli. I have tried my very best to make my company more prosperous. I worked a lot. I even gained lots of profits. I was able to build so many branches worldwide. All the sadness and longing for the presence of my wife. Tinutuon ko sa pagpapalago ng negosyo ko. There are so many ladies who wants me, but I never paid attention to them. Not even once, because I promised to myself that my wife is the only woman I will pay all my attention. I became the richest businessman in the Philippines and third in the world. Despite all of my achievements, I did not feel true happiness. There is still a missing piece in my heart, and I know my wife will be the only one who can complete it. I was awakened with my deep thoughts by the knock on the door. Come in, I said. Sir, your meeting is about to start and all the board members are already there. Hinihintay ka na lang po nila, he said. Okay, tell them I'll be there in 10 minutes. Thank you. I answered. I changed a lot. I learned to be polite to my employees because behind of my success, they are the ones who also worked for it. I walked to the conference room where the meeting will be held. Today, we will talk about the construction of our branch in the province of San Andres. The consultation of the place were already done. All we need to do now is to start the construction and talk about it. Good morning, Mr. Riverstone. Sila sabay tayo. Good morning, everyone. You may now sit. Sabi ko sa kanila. We started the meeting right after I asked them to sit down. The meeting lasts for about 2 hours because we need to finalize the materials to be used and listen to the building proposal of our engineers and architects. The meeting ended so well. The construction will start by next week and I need to come there sometimes to check on the construction workers and all the people behind the construction of our new branch. I know I'm busy but I need to spend some time to visit the construction site. Pagkatapos ng working hours ko, umuwi agad ako sa bahay. Pagka-uwi ko sa bahay, I feel again the heaviness in my heart. This house is supposed to be lively. I supposed to arrive with gladness in my heart kasi dapat maabutan ko yung asawa at anak ko na naglalaro, nagluluto o kahit ano. Pero hindi mangyayari yon ngayon, but soon, I promise to myself, darating din yung sigla ng bahay na ito at ang araw na yon ay ang araw na kung saan makakasama ko na yung asawa ko at bubuo kami ng pamilya kasama ng mga bubuoin naming anak. Pag darating na ang araw na yon, sisiguraduhin kong aalagaan ko siya at ang magiging anak namin ng maayos. Ipaparamdam ko sa kanya ang mga bagay na hindi ko nagawa sa kanya nung magkasama pa kami. Pagkakatiwalaan ko siya higit pa sa pagtitiwala ko sa sarili ko. I know I'm not perfect, but I will try my best to give her the life she deserved to have. Good evening, sir. Your dinner is already prepared. Iniintay ka na po ng mama at papa mo sa dining table, sabi ng katulong namin. Di ko na malaya nandito pala siya sa harapan ko. Nandyan sila mama at papa, Manang? Ulit kong tanong. I did not expect them to come here dahil minsan na lang nila akong dinadalaw. Opo, mga 6 na oras po silang nandito, sagot niya. Sila lang bang dalawa, Manang? Tanong ko agad. Opo, may dala po silang mga maleta. Siguro dito po sila magbabakasyon. Agaran niyang sabi. Sige, Manang, magbibihis muna ako. Pakisabi na lang kila Mama. Sabi ko sabay akyat sa hagdanan patungo sa kwarto ko. After changing my clothes, dali-dali akong bumaba para batiin ang mga magulang ko. Namiss ko sila dahil hindi ko na sila nakikita mga higit 1 taon na. I am glad they plan to visit me here. Daniela's POV. Mommy! I heard my son screaming while running towards me. He has that genuine smile on his face and I can say, Thank you, Lord, my day is already complete. Hello, darling. How was your day? Did you get stars today? I asked him lively. Yes, Mommy. Look! He said while showing his hands where the stars are being placed. Wow! Mommy is so proud of you, baby. I thought Manong Bredo is going to fetch me today. Are we going to somewhere today, Mom? He asked cutely. Yes, baby. Because you are doing good in your study. Where do you want to go? Mall? Park? I asked him. Anywhere, Mom. I just want to spend the time with you today, he answered. Okay, then. Let's roam around the province of San Andres. We haven't done that anymore, I said while smiling at him.
Inawakan ko ang kamay niya. Sabay kaming lumakad papunta sa sasakyan na kung saan naghihintay si Manong Bredo. Manong Bredo has been working for me for about a year. He's the one who always fetches Ikea in the school. Manong, let's go to the park, then we're going to stroll the province of San Andres, I told him. Tamang-tama, ma'am. May magandang building na pinapatayo sa harapan ng park. Gustong-gusto pa naman ni Hezekiah. Yung mga building. Feeling ko nga po, paglaki niyan, engineering sigurong gusto niyan. Sabi ni Manong habang may tuwa sa mata. Talaga anak, gusto mong makakita ng building? Galak kong tanong sa kanya. Yes, Mom. I even asked Manong Rudy, the caretaker of the garden in the house, to build me a small building. He replied, Really, son? We're heading to the park kung saan may kinoconstruct na building sa harapan. Do you want to see it? Sabi ko, Yes, Mommy. Thank you po. Sabi niya habang nakangiti. Pinagmamasdan ko lang aking anak habang siya tumitingin sa labas. I am so blessed to have him. Yung mukha niya, katulad na katulad sa ama niya. Yung mahaba niyang pilik mata, matangos na ilong, mamula-mulang labi at ang mga mata niyang kay gandang titigan. Nasisiguro kong sa paglaki nito, maraming babaeng mabibihag nito. Sana sa paglaki niya marunong siyang magtiwala sa taong mahal niya, hindi katulad sa ama niya. Darating ang panahon na magtatanong na siya tungkol sa ama niya, ano kayang isasagot ko? Sana sa panahong yon alam ko na mga dapat kong isagot sa kanya. Anak, nais ko mang mabigyan ka ng kumpletong pamilya pero hindi ko magagawa yon. Yung sakit na dulot ng iyong ama nandito pa rin sa puso ko. Pilit ko mang inaalis yung sakit, patuloy pa rin bumabalik sa puso ko. May mga gabi pa rin umiiyak ako. Hindi ko deserve to eh. Hindi ko deserve na ginaganito. Wala akong ginawa, anak. Mahal na mahal ko ang ama mo. Nagmahal lang ako, pero bakit nangyari sa akin? Ito sa panahong nandito ka na sa piling ko. Deserve mong magkaroon ng kompletong pamilya, anak. Pero pasensya na, hindi na siguro mangyayari yon. Ma'am Daniela, tawag ni Manong sa akin. Di ko na malaya, natutulala na pala ako dito. Ano yon, Manong? Sorry, may iniisip lang ako. Sagot ko. Ma'am, nandito na po tayo sa park, sabi niya. Mommy, tara na po. Ang dami naglalarong bata, oh. Tapos bili tayo ng ice cream doon kay Manong Sorbetero. Singit ng anak ko, sabay hila sa kamay ko. Pasensya na, Manong ha, may iniisip lang. Paghingi ko ng pasensya kay Manong. Sorry anak, tara na. Excited ka na bang maglaro o pagmasdan yung building sa harap? Baling ko sa anak ko. Gusto ko pong gawin yung dalawa, Mommy. Excited niyang sagot. Pero bago yon, kain muna tayo ng ice cream, Mom. It's been a long time since I haven't eaten dirty ice cream. Okay, anak. Dahil mabait ka at magaling ka sa school, pagbibigyan kita. Agaran kong sagot. Bumaba kami sa sasakyan at agad pumunta sa Manong na nagtitinda ng ice cream. Manong, pabili nga po ng 2 tsokolate at saka ube, sabi ko kay Manong. Ito na po, Ma'am, 20 pesos po lahat, sabi niya. Bayad ko po, Manong, sabi ko habang binibigay sa kanyang 1,000. Ay naku, Ma'am, wala ho akong sukli niyan eh. Maliit lang ho ang kita ko ngayong araw. Teka muna, Ma'am ha, papasuklian ko dun sa may tindahan, sabi niya. Wag na, Manong, sa'yo na lang yung sukli. Ibili niyo pong bigas at ulam para di na po kayo mahirapang maninda ngayong araw. May kasiyahan kong sabi sa kanya. Talaga po, Ma'am? Salamat po talaga. Hulog po kayo ng Diyos. Tamang-tama. May sakit yung bunso kong anak. Kailangan ko ng pambili ng gamot. Salamat po talaga, Ma'am. Maluha-luha niyang sabi. Walang anuman ho, Manong. Aalis na ho kami. Paalam ko sa kanya. Let's go, anak. Baka makapaglaro ka na sa mga bata doon, no? Sabi ko sa aking anak. Tumatakbo ang anak ko kasama ng mga kalaro niya. Hindi ko kailanman inalis ang tingin ko sa kanya. Tutok na tutok ako sa kanyang masayahing mukha. Ang sabi niya, maglalaro daw muna siya bago pagmasdan ang building sa harapan. Hindi ko pa din nakita ang building dahil busy pa ako kakatingin sa ginagawa ng anak ko. Ang sarap lang tingnan na masiyahin niyang mukha. Walang problemang dinadala. Makalipas sa mahigit 30 minuto, tumatakbo na siya pabalik sa akin. Mommy, tara na po, tingnan na po natin yung building. I want to see it na po eh, giliw niyang sabi. Okay anak, but before that, let's change your clothes first kasi basang-basa na yung likod mo sa pawis eh, sabi ko sa kanya. Pagkatapos ko siyang bihisan sa sasakyan, bumaba agad kami para tingnan yung building na gustong-gusto niyang tingnan. Mom,
Do you know who is the owner of this building? So that if tapos na po ito, I want to go inside. Gusto ko lang pong tingnan yung ganda sa loob, tanong niya. I don't know anak eh. Do you want mommy to know who's the owner? Masaya kong tanong sa kanya. Mommy, look! Maybe that man is the owner of this building kasi ang dami niyang bodyguard ang galing! Masaya niyang sabi habang tinuturo ang tao na nasa may di kalayuan kung saan kami pumupwesto ngayon. Paglingon ko parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Not now, please. Hindi pa sana ngayon. Ang aga pa.